Bakit parang hirap ang US sa Iran? Pansin nyo, damay na nga ang buong mundo eh. Dito sa atin, ramdam natin ang sobrang pagtaas ng gasolina. Sa lakas ng US, dapat matagal nang tapos ang gera na to. Pero, bakit hindi pa tapos? Ilang araw pa nga lang ng gera, sabi ni Donald Trump, tapos na ang gera, panalo na sila, pulbos na ang kalaban. Naubos na ng US ang militar at mga lider ng Iran. Pero, bakit tuloy pa rin? At parang lumalala pa ata. Kung curious ka, ito ang simpleng paliwanag bakit mahihirapan ng US pasukuin ang Iran. Okay, ang pinakamalaking rason bakit mahihirapan ng US para mapasuko ang Iran ay dahil meron silang time limit. Ibig kong sabihin na time limit is nagmamadali ang US. Kumpara sa Iran, mas kailangan ng US na matapos agad ang gera na to. Ang tanong, bakit? Sa pananaw ng US, saglitan na operasyon lang dapat ito. Hindi nga aprobado ng Congress nila ang nangyari. Akala siguro nila magagawa nila ang nangyari sa Venezuela. Ang naging diskarte nila ay shock and awe. Ito yung paggamit ng sobrang lakas na air power para tirahin lahat ng importanteng targets. Gaya ng mga leader, mga air defense, mga military targets. Lahat ng mga tinarget nila yung mga para hindi na makapalag ang Iran. Ang problema, matagal nang handa ang Iran para dito. Ibang hayop sila kumpara sa Venezuela. Marami na sila mga malalalim na bunker na hindi basta-basta kaya abutin ng mga normal na bomba. At isa pa, alam nila na sobrang lakas ng US. Alam nila na sa umpisa, mabubugbog sila ng sagad. Kaya ang diskarte ng Iran, tanggapin ang mga suntok na parating. Ang importante, wag sila ma-knock out. Alam nila na meron time limit ang US. Dito sila naasa. Ang strategy ng Iran, tibayan lang ang loob at hintayin mapagod ang US. Kasi sa US, importante sa kanila ang sentimiento ng mga mamamayan. Tapos may parating pa na midterm elections. Kaya lalong kailangan tapusin ang gera na to. Takot sa botante ang mga leader ng US. Matagal na naghahanda ang Iran para sa ganitong sitwasyon. Sa totoo, kumpara sa US, napakahina ng militar ng Iran. Pero hindi kaya ng US bombahin lahat ng mga alagad nila. Maraming pwedeng pagtaguan. Tapos isa pa, iwas ang US na tirahin ng mga sibilyan. Kaya madalas ginagamit ng Iran ang kanilang mga sibilyan na cover. Dahil dito, lagi merong maiiwan na nagdidesisyon para sa Iran kahit na mga top leaders nila ay patay na. At ayun pa, ang struktura ng IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps, ang militar na sangay ng kanilang pamahalaan, ay may sari-sarili itong mga general na pwede magdesisyon at lumaban ng kanya-kanya. Meron na silang plano para sa mga ganitong sitwasyon, kaya di sila basta-basta mawawala ng direksyon pag napatay ang mga leader sa taas. Isa pa sa nakadagdag problema sa US ay ang pag-blockade ng Iran sa Strait of Hormuz. Dahil dito, lalo na pressure ang US kasi apektado na ang buong mundo. Apektado na pati mga kaalyansa ng US. Kaya nahingi ngayon ng tulong ang US sa mga kaalyansa na mabuksan uli ang Strait of Hormuz. Kaso, dahil nga biglaan ng atake, limitado ang mga tumulong. Sa mga taga-Europe, di sila basta-basta sasama sa mga lakad ng US, lalo na ang France. Sa mga Gulf states, gaya ng Saudi, UAE, Qatar, di sila basta-basta makakasama sa gera. Kasi takot sila na baka tirahin ng Iran ang mga desalination plant nila kung saan dito sila kumukuha ng tubig inumin. Tandaan nyo, nasa desyerto ang mga bansang ito. Tapos, hindi rin ganun kadali maubos ang puwersa ng Iran kasi mura lang ang mga drone. Kahit sa maliit na halaga, kaya nila makabomba ng malayuan gamit ng mga to. Para ma-intercept ang mga drone, kailangan ng mga mahal na missile. Tapos kahit papano, suportado ang Iran ng mga kaalyado niya gaya ng Russia at China. Kaya medyo mahirap ang sitwasyon ng US. Kung hanggang air power lang ang gagawin nila, malabo mapasuko ang Iran maliban na lang pag nag-all out sila. Ibig ko sabihin pag all out ay babanatan pati sibilyan at gagamit ng mga nukes. Pero sa totoo lang malabo ito. Siguro pag talagang gumamit ng ground forces ang US at Israel, dito mas malaki ang chance na mapasuko nila ang Iran. Pero maraming mga sundalo nila ang masasawi. Ang tanong, kaya ba ng US sikmurain na maraming mamamatay sa mga Amerikano? Tingnan natin ang mangyayari sa susunod. Kailan lang nagbanta na naman si Trump na pag di pa nabuksan ang Strait of Hormuz ay mas matinding shock and awe ang gagamitin. Baka pati mga power plant ng Iran ay tirahin nila at ibabalik daw sila ng US sa Stone Age. Tapos, habang nangyari ang lahat na to, meron daw negosasyon. Kaya napakagulo ng sitwasyon. Ano sa tingin nyo?
Ano ba dapat gawin ng US? Comment lang kayo para meron tayong mapag-usapan. Okay? Kita-kits na lang. Goodbye!